Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. I'm sorry babies for what happened last night. Hingi kong paumanhin sa aking mga anak. Nakasimangot sila na nakatingin sa akin. Pareho sila na nakaupo sa may sofa. Hindi kami galit sa'yo. Nag-aalala lang kami ni Jared kasi hindi ka namin makontak. Sagot naman ni Jiho. Napasquat naman ako para pumantay sa dalawa. Are you sure? Pinapungay-pungay ko pa ang aking mga mata. At mas nag-focus naman ako kay Jared. Sa dalawa si Jared talaga ang mahirap aluin. Sa katunayan, todo simangot pa rin ito. Habang bahagya ng nakangiti naman si Jiho. Nakatitig sa akin si Jared. Napanguso pa ito na parang nagpapakyut. Sandali pa siyang nakatitig sa akin hanggang sa ngumiti na rin. Kalaunan, para akong nabunutan ng tinik. Sorry din po mami, kung nagalit po ako sa inyo. Kasi yung surprise po namin ni Jiho sa'yo, hindi mo na nakita. Pinaghirapan namin ni Jiho yun. Nakangusong sambit naman ni Jared. Saan ka ba nagpunta last night? Kinidnap ako ng daddy nyo. Siniran niya ang birthday ko. Nasa kwarto ko siya ngayon. Gusto niyang sabihin sa mga anak. Nasiraan ako ng kotse. Din hindi ko kayo matawagan kasi lobat yung phone ko. Din kailangan ko pang magpatulong sa iba para madala ko yung kotse ko sa talyer. Pagsisinungaling ko. Naiintindihan na po namin ngayon. Wika naman ni Jiho. I'm sorry, Mami. It's okay. Kasalanan ng daddy ninyo kung bakit naging disaster ang birthday ko. Pinukas niya ang mga braso at sabay na yumakap ang dalawa niyang anak sa kanya. Sa sarap ng pakiramdam, yakap na yakap niya ang lakas ng buhay niya. Kaya sa kabila na nangyari sa pagitan nila ni Axel noon, nagpapasalamat pa rin ako dahil biniyayaan ako ng kambal na anak. Namumugto pa ang mata ng kambal dahil siguro ito sa kakaiyak nila kagabi o dahil sa masyado pang maaga at hindi pa oras ng kanilang pagising sana. Pati nga ako, wala akong halos tulog kagabi dahil sa hindi ko inaasahang bisita. Kaya maaga ko silang ginising. Kailangan na kasi nilang umalis bago magising ang bisita ko na para pa rin mantika na natutulog sa aking kwarto. Mabuti na lang at malaki ang kama ng kambal at nagkasya kaming tatlo doon. Doon kasi ako natulog sa tabi ng mga anak ko. Alangan naman tatabi ako sa walang hiyang yung Axel. Hindi pa nga ako handa na magkita ang mag-aama. Kaya kailangan ng makaalis ng kambal bago pa magising si Axel. Mami, bakit ang aga naman namin ngayon? Reklamo naman ni Jared. Kasalukuyan kong binibihisan ang dalawa. Sa labas na kasi tayo kakain. Pambawi ko sa inyong dalawa ni Jiho. Saan nyo ba gustong kumain mga baby? Jollibee? Sabay na sambit ng dalawa. Napangiti naman ako. Nakahiligan na nila ang Jollibee na nandito na kami sa Pilipinas. Sa Dubai kasi, isang branch lang pala ang alam ko. At hindi ko na pinapansin. Habang dito sa Pilipinas kahit saan kaya lumingon, makakakita ka ng Jollibee. Okay, kaya bilisan nyo na para makakain na tayo sa Jollibee. At nagmamadali naman nagbihis ang dalawa. Mukhang excited na excited sila. Bago pa kami umalis, palihim ko munang sinilip si Axel sa aking kwarto. Ang sarap talaga nitong sabuyan ng malamig na tubig. Tulad ng ginawa niya sa akin noon. Tulog na tulog pa rin ito. Parang feel at home lang samantalang ako, halos silahin ko na ang kambal sa pagmamadali ko. Mami, hinto po muna. Napahinto ako sa kotse na nagsalita naman si Jiho. Baka may naiwan siya. Mabuti na lang at kalalabas pa lang namin ng gate ng apartment. Bakit? May naiwan ka ba sa bahay ha, Jiho? Si Aling Mercy na napatanong. Wala po, Yaya. Kinalabit naman ni Jiho si Jared. Jared, look. Wow, ang gara ng kotse. Oo nga no?
Parang nakita ko na yan sa magazine. Bumaling naman si Jared sa akin. Mami, kaninong kotse yan? Napatingin ako sa kotse na tinutukoy ng dalawa kong anak at ang kotse ni Axel ang tinutukoy ng mga ito. Bakit pa hindi ko naisip na pwedeng makita ng dalawa ang kotse ng kanilang ama? Masyado pa namang mahilig sa kotse ang dalawa, lalo't lalo na sa mga sasakyan na masyadong magarbo at hindi afford ng kung sino-sino lang. Baka bisita sa kapitbahay natin. Baka dyan lang naisipan na iparada. Wika ko naman. Wala na akong maisip na pwedeng idahilan. Hangang-hanga talaga ang kambal. Nangangarap na ang dalawa na balang araw. Makakasakay din sila ng ganoon klaseng kotse. Kung alam lang ng mga ito na kotse iyon ng kanilang ama. Ayoko silang ipakilala kay Axel. Natatakot ako na baka kunin niya mula sa akin ang mga anak ko o di kaya naman mas lalo pa niyang guluhin ang buhay namin ng mga anak ko. Mabilisan akong kumain at hindi ko na hinintay na matapos pa ang kambal at si Aling Mercy. Kailangan ko nang mabalikan si Axel sa bahay. Mauna na ako sa inyo. Nag-text yung boss ko. May mahalaga daw kaming meeting ngayon. Napasimangot naman ang kambal. Pagtuluyan na talagang nagtampo sa akin ang mga anak ko, kasalanan ito ni Axel. Gusto ka pa namin makasama, Mami. Ang bad naman ng boss mo. Wika naman ni Jared. Yes, your boss, Mom, is so bad. What kind of boss is that? This early, ninakawan niya kami ng time para sa amin? Segunda naman ni Jiho. Oo nga mga anak, ang sama-sama ng ugali ng inyong ama. Ginulo yung tahimik nating buhay. Siya talaga ang laging sumisira sa banding natin. Buti na lang sa hindi naman gaanong hinaba ng pagpaliwanag ko sa kanila na puro kasinungalingan lang naman ay naiintindihan na rin nila ang bahaging ito ng aking trabaho. Binigyan ko na lang ng pera si Aling Mercy para magtaksi na lang sila. Nasa kotse na ako kasalukuyang tinatahak ang daan pabalik sa apartment namin. Ngit-ngit na ngit-ngit talaga ako sa aking kalooban sa isipin ang mga pinagagawa ko ngayon. Wag lang magkita ang mag-ama kung bakit naman kasi kailangan pa ni Axel na pumunta sa bahay namin ng kambal at doon pa nakitulog. Hindi ko mapigilan na pumasok sa isip ko ang nangyari kagabi. Ma'am, pwede ba kami ditong matulog? Halos bigil ko ang aking paghinga nang humakbang na sina Jared at Jiho papalapit sa aking kama. Humiga sila na parang walang nangyari at ginawa na nilang unan ang kanilang ama. Nakahinga naman ako na maluwag. Ganito talaga sila minsan. Pumapasok dito sa kwarto ko na parang tulog pa, na parang dinggising at agad na lang tumatabi sa akin. Bakit ba naninikip ang aking dibdib habang nakatingin sa aking mag-aama na nakahiga sa kama? Masaya sana kami ngayon kung hindi sinira ni Axel ang aming pamilya. At hindi sana may nawala pa. Na nagsimula na mangilid ang luha ko. Ang bigat dito sa dibdib ko. Hindi ko na ito dapat maramdaman. Pero nararamdaman ko pa rin. Sa bandang huli, isa-isa kong kinarga ang aking mga anak papasok sa kwarto nila. At doon na rin ako natulog sa kanilang tabi. Hay, batis sa akin ng lalaking kapapasok lang sa kusina. Walang iba kundi ang buwisit kong bisita. Tinapos ko ang iniinom kong kape. Kahit nakakain na ako pero napainom pa rin ako ng kape. Magkape ka na muna bago ka umalis. Yaya ko naman sa kanya. Kaswal lang naman ang ekspresyon ng aking mukha. Tumayo ako sa kakusya ipinagtimpla ng kape. Nang natapos na ako, agad ko iyong ibinigay sa kanya. Tinanggap naman ito iyon. Salamat, aniya na nakangiti pa. Tinasan ko lang naman siya ng kilay. Nakasimangot ang aking mukha. Nang napatato siguro niya na hindi na gaanon kainit ang kape, uminom na rin siya. Wala pa rin nagbago. Ang sarap pa rin ng timpla ng kape mo. Hinahanap ko to sa loob ng 6 na taon. Nakangiting wika ni Axel. Napaismin naman ako. Anong ikinasarap sa kapeng binili ko lang sa kapitbahay namin na may sari-sari store kumpara sa sosyal na kape na iniinom niya araw-araw. Umuwi ka na pagkatapos mong uminom ng kape. Hindi ka kasali sa agahan ko. Huwag ka nang mag-expect pa na pakakainin pa kita. Pagkatapos ng ginawa mong pagsira sa birthday ko, talagang panira ka sa buhay ko. Ani ko at tila bulong lang ang huling sinabi ko. Hindi na ako nag-abala na lingunin ko pa siya.
Tumayo ako at plano ko na sana siyang iwan. Pero napatigil ako na nagsalita siya. Napatingin ako sa kanya. Magsimula tayong muli, Danaya. Insultuhin mo ako hanggang sa magsawa ka. Saktan mo ako. Tatanggapin ko lahat ng iyon. Bumalik ka lang sa akin at bumuo tayo ng sarili nating pamilya. Ikaw, ako at ang magiging mga anak natin. Bumalik ka na, baby. Wika nito at namamasa rin ang mga mata. Naningkit naman ang mga mata ko na nakatingin sa kanya. Ang kapal talaga ng kanyang mukha. May mga anak na tayo. Kaya lang, sinira mo ang pamilya natin. Gusto niyang isigaw sa mukha nito. Talaga, Axel? Taas gilay kong sambit. At saka anak? Napatawa naman ako. Nakalimutan mo na ba? Hindi ako ang babaeng pinapangarap mo para maging ina ng mga anak mo. I am not deserving to carry your child. Kaya nga pinilit mo akong painumin ng mga pills noon, hindi ba? Naramdaman ko naman ang paninigas niya sa aking sinabi. Sapul kasi siya. Hindi ko talaga mapigilan manumbat sa kanya. Totoo naman lahat ng sinabi ko. Danaya, baby, please, let me explain. Sinira mo, Axel. Sinira mo ang pagiging mag-asawa natin. Pero tinanggap ko. Dahil hindi mo naman ako mahal. Nagparaya ako dahil alam kong talo ako. Hindi kita ginugulo. Hindi ko nga kinuha ang perang ibinigay mo, hindi ba? Dahil gusto kong ibangon ang sarili ko mula sa maling akusasyon mo. Hindi ako gold digger. At hindi ako basura. At hindi ako mababang uri ng babae. Alam mo bang mahal na mahal kita ng mga panahon na yon? Dagdag panunumbat ko. Umusbong na ang sobra ang galit ko sa kanya. At sa tuwing inaangkin mo ako, pangalan ni Wilma ang binabanggit mo. Napatulo na rin ang aking luha dahil ito sa pinaghalong sama ng loob at sakit na aking nadarama. Baby, please, let me explain. Umiiyak na wika ni Axel. Tumayo siya at akmang lumalapit siya sa akin. Huwag kang lumapit sa akin. Pigil ko naman sa kanya. Mariin kong pinunasan ang aking luha at matapang ko siyang hinarap muli. Kung ano man ang naging rason mo, hindi pa rin yun. Nangangahulugan. Napatatawarin kita. Please, Danaya. Nagsusumamo ang titig niya. Magsimula tayong muli. Pakasalan mo ako muli. Hayaan mong paghilumin ko ang sugat na nagawa ko sa iyo. Magsimulang muli at hahayaan kong pagalingin mo ang sugat na ginawa mo. Napatawa naman ako sa sinabi niya. Ang sama-sama ng loob ko sa iyo. At saka, si Wilma ang yayaan mo ng kasal, hindi ako. Ituloy mo yung naudlot niyong kasal. I don't want to marry Wilma. Ikaw lang ang babaeng gusto kong pakasalan ng paulit-ulit. Napatawa naman ako sa kanyang sinabi. Alam mo ba kung ano ang dapat mong gawin ngayon, Axel? Ayusin mo yung sarili mo. Isuot mo muli yung pang-itaas mo na hinubad ko sa iyo kagabi. Huwag ka mag-alala. Walang malisya sa akin kung ano nakita ko sa katawan mo. At bilasan mo na dyan para makaalis ka na. Hindi lang ikaw ang busy sa buhay. Pati na rin ako. Ani ko saka ko siya iniwan. Binaliwala ko ang masasakit na emosyon na nakikita ko sa kanyang mga mata. Handa na akong umalis. Hinihintay ko lang ang pagbaba ni Axel dito sa unang palapag ng apartment. Napasilip ako sa bintana nang marinig ko ang pagbukas ng gate at nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang pagpasok ni Jiho at Jared. Agad ako nanlamig sa sobrang kaba. Napatingin ako kay Axel, nakabababa lang at sa tingin ko, para akong nakainom ng suka sa pagkaputla ko ngayon. Kunot noon na nakatingin si Axel sa akin. May problema ba? Natigil ang ibang sasabihin ni Axel nang halos ipagtulakan ko na papasok si Axel sa loob ng kanyang kotse. Baka maisipan pa ni Jiho at Jared na lumabas ng bahay. Mahilig pa naman maglaro ng bike ang dalawa sa may bakuran. Paano kami nakarating dito? Hilang-hila ko si Axel at sa likod bahay kami dumaan. Mabuti na lang talaga at may 2 daanan ang apartment na napili kong rentahan. At may maliit din na gate sa likod bahay na papalabas ng kalsada. Hindi nga din madali ang pinagdaanan ko
Wag lang kaming mahuli, lalo pat napakaarte at reklamador pa naman ni Axel. Ayaw pang dumaan sa gate sa likod dahil maputik daw ang daan. Wala naman siyang nagawa kundi ang sundin ako. Pasalamat nga siya at hindi ko siya itinulak sa putik kahit gusto kong gawin iyon sa kanya. Sobrang kaba ang aking nadarama at pawis na din ako. Umalis ka na, Axel. Utos ko naman kay Axel na nasa loob na siya ng kanyang kotse. Ang akin naman mga mata ay patingin-tingin sa pasukan ng gate. Baka biglang lumabas doon kahit sino man sa kambal. Teka, okay ka lang ba? Para kasing, umalis ka na. Sabi ko at huwag ka nang bumalik pa dito. Isasara ko na sana ang pintuan ng kotse sa bungad niya para makaalis na siya. Wait, I think naiwanan ko yung relo ko sa kwarto mo. Kukunin ko lang. Napamura naman siya. Napatigil pa siya sa iba pa niyang sasabihin ng napamura ako at nanlaki ang kanyang mga mata na nakatingin siya sa akin. Maliban sa sinabi niya na naiwan niya ang relo niya sa loob ng kwarto ko, napamura din ako ng hindi sinasadya dahil nakita ko na lumabas ng bahay sina Jiho at Jared at ngayon nga nakatingin ang dalawa sa aking kotse na nasa bakuran. Panigurado, uusisain na naman ako ng dalawa. Mabuti na lang at medyo nasa tagong bahagi nakaparada itong kotse ni Axel at hindi ko makikita kahit papaano maliban na lang kung lumapit sa gate ang dalawa kong anak. Walang sabi-sabi na umikot ako sa harapan ng bahagi ng kotse ni Axel at pumasok ako sa loob sa tabi niya. Hingal na hingal ako nang tuluyan na akong nakapasok sa loob. Halos manginig na ako sa kabang nadarama ko. Rinig na rinig ko ang pagtambol sa loob ng puso ko at para na akong nabibingi doon. Baby, are you okay? Pag-alalang tanong naman sa akin ni Axel at dinaluhan ako. Hindi ko na pinansin ang paghawak-hawak niya sa kamay ko dahil sa kabang aking nadarama. Hindi ko siya sinagot at napalingon ako sa gate ng apartment. Mas lalong tumindi ang aking kaba nang nakita ko si Jiho at Jared na nasa may gate at nakatingin sa kotse ni Axel. Kitang-kita lang sila dahil gawa naman sa steel yung gate at kita lang ang nasa loob. Lumingalinga ang kambal na para bang may hinahanap. Putlang-putla yata ako na napatingin kay Axel. Isang lingon lang ni Axel sa likod, paniguradong makikita niya ang kambal. Baby, may masakit ba sa'yo? Putlang-putla ka. Pag-alalang tanong naman ni Axel. Pinasil-pisil pa niya ang kamay ko. Saglit akong napalingon. Naroon pa rin sina Jared at Jiho at titig na titig sila sa kotse ni Axel. Kahit tinted naman itong kotse, pero pakiramdam ko parang tumatagos ang mga mata ng mga anak ko at nakikita nila kami ni Axel sa loob. Sino ba ang sinisilip mo dyan? Napasigaw naman ako. Pigil ko sa akmang paglingon ni Axel. Buti na lang at agad kong nabawi ang kanyang pansin. Baby, what happened? May masakit ba sa'yo? May pag-alala na tanong niya. Hinaplos niya ang aking pisngi. Halos maduling na ako sa sobrang lapit ng mukha naming dalawa. Masakit ang tiyan ko. Umalis na tayo. Ang sakit ng tiyan ko. Dalhin mo ako sa ospital. Nauutal kong sabi sa kanya. Hindi ako sa kagupuhan niya nauutal kundi sa katotohanan na nagsisinungaling ako ngayon. Hindi kasi ako sinungaling na tao. Kaya napakahirap talagang magsinungaling. Hindi talaga sumasakit ang tiyan ko. Ito lang ang naisip ko para mabawi yung pansin niya at maisipan na niyang paandarin itong kotse. Baby, saan masakit? Tila natataranta niyang tanong. Buwisit na tiyan nga. Masakit nga ang tiyan ko. Paandarin mo na tong kotse. Dalhin mo na ako agad sa ospital. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Ang awkward palang umakting. Okay baby, tiisin mo muna sandali ha. Nakahinga ako na maluwag nang pinaandar na niya ang sasakyan. Napasulyap naman ako kung saan nakatayo sina Jiho at Jared at naroon pa rin sila. Bilasan mo, dahil ang sakit na ng tiyan ko. Okay baby, I'm sorry. Alam kong kasalanan ko ito. Lahat ay kasalanan ko. Natataranta niyang sabi habang nasa pagmamaneho ang kanyang focus. Oo, kasalanan mo ang nangyari sa akin ngayon. Munti ka na akong atakihin dahil sa'yo.
Mabuti na lang, wala akong sakit sa puso. Muntikan ko nang masabi. Nakahinga ako ng maluwag na medyo malayo na kami. Agad kong inayos ang aking pagkakaupo. Pakihinto na lang sa tabi dahil magtataksi na lang ako. Sandali siyang napatingin sa akin at kunot noo siya. Anong magtataksi? Dadalhin kita sa... Hindi na masakit ang tiyan ko. Diretso ako sa shop. Kinuha ko ang aking compact mirror mula sa bag ko at ang lipstick ko. Plano kong mag-retouch ng kaunti. Mabuti na lang talaga at hindi ko nakalimutan dalhin itong bag ko sa pagmamadali ko kanina. Are you sure? Mukha ba ako may sakit? Pasungit na sagot ko naman sa kanya. Gusto ko lang siguraduhin. Okay na nga ako, hindi ba? Pwede bang itigil mo na dyan ang sasakyan? Singhal ko naman sa kanya. Hindi ko na magawang mag-retouch dahil sa inis ko sa kanya. Inis kong ibinalik ang aking compact mirrors at lipstick sa loob ng aking bag. Ihahatid na kita sa shop. Hinayaan ko na lamang siya kung anong sinasabi niya. Kinuha ko naman ang cellphone ko nang marinig kong na may nag-text galing sa kambal. Mommy, your car is in the house. Where are you? Sabi ko na nga ba, uusisain ako ng kambal kung bakit kasi ang aga nilang umuwi. Wala ba silang pasok? Nag-reply naman ako sa kanila ng kapanipaniwalang kwento. Kasanalan talaga ito lahat ni Axel. Mula kahapon na kidnapin niya ako, hanggang ngayon, mapapakanindig balahibo na ang lagi kong nararanasan. Ayaw ko talagang magkita muna ang mag-aama. Panigurado, susumbatan niya ako dahil itinago ko ang mga anak namin sa kanya. At yun ang ayaw kong mangyari, ang tungkol sa custody. Dapat sapat na kung anong meron ako at oras na malaman niya ang tungkol sa kambal. Babalik na lang kaya kami ng mga anak ko sa Dubai at hindi na kami babalik dito sa Pilipinas kahit kailan pa para safe ang sekreto ko. Kung kamukha ko lang sana ang mga kambal, pwede ko sanang sabihin kay Axel na anak ko sila sa ibang lalaki. Kaya lang kamukhang kamukha sila ng kanilang ama, kaya napaka-unfair talaga. May text muli na dumating. Okay mami, mag-iingat po kayo. I love you. I love you too babies. Napangiti naman ako. Ang sweet talaga ng mga anak ko. Sila talaga ang aking kaligayahan. Ang saya mo yata ngayon. Sino yung katext mo? Don't tell me ang Alfred na yun ang katext mo. At may pangiti-ngiti ka pang nalalaman. Napatas naman ang kilay ko na napatingin kay Axel. Problema nito. Maya-maya lang tumunog ang aking cellphone at may tumawag. Agad kong sinagot sina Jiho at Jared. Hello mami? Tumawag lang po kami para sabing I love you. Parang nag-aagawan yung dalawa sa cellphone. Narinig ko rin ang boses ni Aling Mercy na parang sinasaway yung dalawa. Ang lapad ng ngiti ko. I love you too baby. Mami, are you okay? Tanong nito na bigla siyang napasigaw. Sa pag-alalang tanong na nasa kabilang linya. Yeah, I'm fine. Sinamaan ko naman ng tingin si Axel. Muntik nang tumama ang aking mukha sa dashboard. Kung hindi lang niya ako nahawakan sa braso. Walang hiya talaga. Bigla pa naman niyang kinabig ang manibela at marahas na napahinto itong kotse. Ano bang problema mo ha? Kung gusto mong mamatay, wag mo akong idamay. Bulyaw ko sa kanya pagkatapos kong tapusin ang tawag sa aking mga anak. Galit at parang maluluha naman ang kanyang mga mata. I'm sorry. Please, wag mo naman iparinig sa akin ang lambingan ninyo ni Alfred. Suntukin mo ako ng paulit-ulit, okay lang. Pero wag mo namang iparinig sa akin yon. Mukhang nahihirapan siya na ituloy yung gusto niyang sabihin. Nakatitig siya sa akin na mahigpit ang hawak niya sa steering wheel. Bahagya akong napailing ang aking ulo. Bakit ba parang may tumatapik sa puso ko nang nakita ang kanyang hitsura? Para akong naawa sa kanya. Parang gusto kong magpaliwanag at sabihin sa kanya na mali ang iniisip niya. Parang gusto ko siyang aluin. No. Ayaw ko nang maramdaman iyon. Ayaw ko nang bumalik sa panahon na halos sambahin ko na siya. Yung mga panahon na umaasa ako na kahit kaunting pagmamahal mula sa kanya, ayaw ko na. Nakapag-move on na ako sa kanya. Napalanghap naman ako ng hangin. Huwag mo akong pakialaman. Karapatan ko kung sino ang gusto kong sabihan ng I love you.
Hindi nga ako nangingialam sa'yo noon. Kahit ilang beses mong iparinig sa akin kung gaano mo kamahal si Wilma. Hindi na talaga ako bitter. Hindi ko lang mapigilan ang aking sarili na sambitin ito. Napaawang naman ang labi niya sa aking sinabi. Yung sasabihin sana niya, parang naiwan sa ere. Mag-focus ka na lang sa pagmamaneho mo. Kung ayaw mo magmaneho ng maayos, mas mabuti pang bababa na lang ako. At baka ikaw pa ang dahilan ng disgrasya ko. I'm sorry. Rumihistro naman ang kabiguan sa kanyang mga mata. Bigo siyang ibinalik ang kanyang focus sa pagmamaneho. Tahimik lang kami pareho. Hanggang sa tuluyan niya na akong naihatid sa shop. Lalabas na sana ako mula sa kanyang kotse nang magsalita siya. Mahal na mahal kita, Danaya. At hindi ko hahayaang mawala ka pa. Kahit ilang beses mo pa akong ipagtulakan, hinding-hindi kita susukuan. Patutunayan ko sa iyo na mahal kita. Ikaw lang at wala ng iba. Gagawin ko ang lahat. Bumalik ka lang sa akin. Pero tinitigan ko lang siya. Titig na titig ako sa kanyang mga mata. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo, Axel. Mag-isip-isip ka nga. Sa lahat ng ginawa mo sa akin noon, sa palagay mo ba, babalik pa ako sa'yo? Itigil mo to. Lahat ng kabaliwan na ginagawa mo. Dahil wala kang kailangang gawin para bumalik ako sa'yo. Masayang masaya na ako sa buhay ko ngayon. So bakit ko pipiliin muli ang impyernong buhay na kasama ka? Gago ka. Tinaasan ko siya ng kilay bago ako tuluyang lumabas mula sa kanyang kotse. Wala akong pakialam kung nasaktan ko man siya sa sinabi ko. Mas masakit ang mga sinasabi niya sa akin noon. Napatulo ang luha ko nang maalala na naman ang mga sinabi niya sa akin noon. Ang baba talaga ng tingin niya sa akin. Alam na alam niya na siya lang ang tanging lalaki sa buhay ko. Nang nakapasok na ako sa aking opisina, agad akong napaupo sa aking swivel chair para akong nanghihina. Naninikip na naman ang aking dibdib. Hinding-hindi kita matutunang mahalin. Mahal ko si Wilma at siya lang. Ang layo mo kumpara sa kanya. Kaya wag mong pangarapin na mahalin din kita. Ang mga salitang yun ang tila nagpadurog sa kanya. Pag nakikita kita, mas lalo akong nandiliit sa pagkatao mo. Alam mo ba, pangarap ko ang maglaho ka sa buhay ko at mawala ka sa alaala na asawa kita. Buwisit ka, Axel. Buwisit ka talaga. Tapos sasabihin mo ngayon na mahal mo ako. Kinamumuhian kita. Hindi ko mapigilan ang mapaiyak. Galit na galit ako sa kanya. Kaya hindi ko dapat kaawaan ng isang katulad niya. Pagkatapos kong umiyak, agad kong kinalma ang aking sarili. Nag-retouch ako. Hindi dapat mahalata ng mga empleyado ko na galing ako sa pag-iyak.